Ang simbahan ay nag-aalab sa paghahanda para sa ika-9 na anibersaryo. 9 na taon ng pagsasama-sama, 9 na taon ng pananampalataya, 9 na taon ng pag-unlad. Ang mga miyembro, puno ng sigasig, ay nagtutulungan para sa iisang di malilimutang selebrasyon. Ang bawat detalye ay pinag-isipan, ang bawat gawain ay ginampanan ng may pagmamahal. At dahil sa... Wait, ano yun? Bakit nag-iba yung tugtog? Hala, Yari! Wala yung letter. Andyan lang yun kanina. Importante pa naman sa anniversary natin, no? Mas importante pa sa food? Ikaw, puro kapag kain eh. Oh, nagsasalita ka pa talaga habang may laman yung bibig? Oo nga. Kasi ang pabayaan niya nawala to. Oo, baka ikaw pang yung nakawala ng letter. Lobot ako, nananahimik ako dito, baka si si Ate JR. Bakit ako? Baka si Heart, ihawak niya yung box kahapon. Si Heart. Porket ako may hawak, ako agad. Siyempre! Ngayon yung iniingatan Si kasi Heart. Heart, ikaw na yung Si Heart. Teka, ano ba? Lahat tayo suspect dito, okay? Tas yung isa, mukhang suspect. Easy. Joke lang naman. Ganto na lang. Mukhang nawala yung letter kahapon. Sabihin natin kung nasan tayo kahapon nung nawala yung letter. Ako, nasa Jericho March ako. Naglakad pa kami around the sanctuary 7 times and we have our own banners pa nga. Pinag-pray pa rin namin yung walls, doors, and the hallways. And also the new instruments to be used in God's glory. After noon ay ang CCOF Marikina inauguration as a new church. Tapos hindi kami umuwi agad kasi naglipat pa kami ng gamit ng church galing dun sa LTO papunta sa bagong building natin. That was the time na sobrang na-amaze ako sa goodness ng Lord. Kasi we are able to have our own building. Tapos, malaki, mas malawak, at mas maraming tao na pwedeng maka-attend at makakilala sa Diyos. Kaya imposible nga kumuha ng letter kasi buong araw akong busy. Pwede! Oh, ikaw asang kahapon? Ako? Hindi, siya. Ako ay nagsasaya lamang sa isang church anniversary na pinuntahan ko sa Marikina. Ang daming games and also ang daming tao, kasama pa ang mga kapatiran galing Pasig. Hindi lang yon, pumunta pa ako ng Christmas party na may pa-groupings pa. Tas costume, naging tupa ako, mangingisda naman yung iba, then naging superhero pa para sa performance na talagang pinaghandaan ng lahat. Syempre, hindi rin mawawala yung games and sobrang competitive ng lahat. But the church anniversary and Christmas party is beyond the food, event programs, and prizes. It's celebrating God's goodness and faithfulness sa church natin. Bago iyon ay nag-volunteer din ako sa outreach program ng CCOF Marikina. Ang mga chikiting na makukulit at mumunti ay binigyan namin ng pagkain at may mini presentation pa kami ng Daniel and the Lions Den. Ako pa nga yung isa sa mga lion eh. Nakita kong tuwang-tuwa ang mga bata sa palaro pati ang mga volunteers at workers sa pagsiserve sa kanila. Kasama rin ang kanilang mga magulang na kapag tanim kami ng buto sa puso nila ukol sa pagmamahal ng Diyos na nag-overflow mula sa amin hanggang sa kanila. Oh, clear na kami ni Ate JR ha? Tikman nyo, masarap. Pengi! Over naman siya, Try. Di ka ba na nito? Ikaw na nga lang nangihingi, reklamo ka pa. Di pa sumakit siyan mo niyan, sumbok kita sa mama mo eh. Kain ka ng kain. Ano bang alibay mo? Nasaan ka ba kahapon? Well, kasama ko mama ni Ate JR. Leader ko siya sa Team Onion sa Faith Kitchen. Nag-vlog pa nga kami sa loob ng palengke habang namimili. Sobrang saya kasi kahit ang talent ko lang kumain. Matututo ka talaga sa techniques ng mga nanay kung paano pagkasyahin yung ingredients at paano pasarapin ang luto. Kahit na competition to, lahat ay nag-enjoy sa pagluluto. At syempre sa pagkain. Nakakatuwa kasi after ng competition, anong next? Syempre, kainan time! Pinagsaluhan namin lahat ang gawa ng bawat isa. Nagsilbi rin itong fellowship sa aming lahat and it was also a way to thank the Lord sa provision niya financially and availability ng food for us to eat and partake with one another. Kami naman ni Lovely nasa Faith Ignite Fellowship. Di po nga ako tapos eh.
Ox na yun, may alibay ka na. It's my turn to defend myself. Okay, so yun na nga. Nag-launch na ng Fate Ignite sa Marikina at naging Pokemon pa nga kami eh. Sabi pa nga, go and make disciples. Anyways, Ayun ang unang-unang gathering ng young adults. Then syempre, di nawawala ang Christmas party with theme pa nga. Naging superhero kami, tapos naging circus performers, nag-travel back in time pa kami for the retro theme. Tapos ito pa yung pinaka-exciting, nag-youth camp kami sa Caliraya, Laguna. Ang daming pag-games, tapos challenges. Naalala ko, naglaro kami volleyball pero sobrang laki ng bola. Natest talaga teamwork namin nun. Tapos nag-mini-zipline din kami habang may kagat na kamatis. Masarap naman siya, pero ang pinaka-favorite part ko nun ay yung bonfire. Naalala ko, sinunog namin yung mga letters na may laman ng mga bagay na gusto namin isurrender. During normal days naman, ang dami rin pakulo ni Kuya Ich at mga ibang ate at kuya. Sobrang inspiring and blessed namin kasi bawat isa ay nagsishare ng experience nila na sobrang nakaka-encourage, sobrang nakaka-relate din kami sa isa't isa dahil magkalapit ang generation namin. OA. O siya, ako naman. Isang masaya at heartwarming event ang pinuntahan ko kahapon. Water baptism. Doon ko nilubog yung dating ako at pag-ahon ay para na kay Kristo. Sobrang saya at gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na anak na ako ng Panginoon at bahagi ng kanyang one big family. Pero mas nakaka-touch sa puso kasi marami kaming magkakasama na handang isuko ang sarili para sa kanya. Handang iwan ang mga bagay na pipili sa amin na maging malapit sa kanya. Isang malaking pagbabago at panibagong simula ito para sa amin lahat. Ay, okay ganito. Maghihiwa-hiwalay tayo. Ako magsistay dito sa basement. Hahalongkatin ko lahat. Dahil baka naipit lang yun kung saan-saan. Ikaw naman po Ate JR, dun ka po maghahanap sa may small sanctuary. Baka nahulog lang yun dun nung kinuha natin yung mga materials dito. Ikaw naman po Ate Heart, dun ka naman po sa room ng Fate Kids. Baka nadala lang po ng mga bata eh. At ikaw naman po Kuya Ken at Lovely. Sa main sanctuary kayo maghahanap. Lahat ng kwarto at sulok, tingnan nyo. At ikaw Kuya Mark, ano ba yan? Sa CR? Ang subject ba ng isda sa school ay physical education or Kapag ba ang physics? isda nabasa, kakanta siya ng Hito ako, basang-basa sa ulan. Sipin mo yung ibon lumilipad gamit pakpak pero yung airplane gamit gas. Kapag ba yung pusit binaligtad, opposite na yung tawag. Ano kaya ang ulam namin? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Nahanap ko na yung letter! Thank you, Lord. Nahanap ko na yung letter. Teka, kanina ba galing yan?